Ako si Mara, at ito ang kwento kung paano ako namatay, at kung paano ko sila binuhay na lang ulit para kitilin ko ang buhay nila. Ang pag-ibig na naging impyerno. Dati, akala ko ako ang pinakaswerteng babae sa mundo. May asawa akong gwapo, matalino, at mukhang sobrang mapagmahal, si Leo. At may best friend akong kapatid na ang turingan, si Liza. Sila ang mundo ko. Ang akala ko, sila ang magtatanggol sa akin laban sa lahat. Pero hindi ko alam, sila pala ang pinakamalaking kalaban ko. Isang gabi, nagkasakit ako ng malubha. Hirap akong huminga, parang dinudurog ang dibdib ko. Tumawag ako kay Leo, "Mahal, tulungan mo ako, pakidala ako sa ospital," garalgal ang boses ko. Pero ang narinig ko sa kabilang linya ay hindi takot o pag-aalala, kundi tawa. "Mara, hayaan mo na siyang mamatay. Sa wakas, makakalaya na tayo," sabi niya habang tumatawa. At sumagot ang boses ng babaeng kilalang-kilala ko, si Liza. "Sorry na, Mara, pero mas bagay sa akin ang buhay mo. Ang yaman mo, at ang asawa mo." Doon ko na-realize, hindi ako nagkasakit dahil sa virus. Nilalaso nila ako ng dahan-dahan. At ngayong mahina na ako, pinapanood lang nila akong mamatay para makuha ang lahat. Huling hirit ko bago ako mawalan ng malay. Babalik ako, kahit bilang multo man o demonyo. Babawiin ko ang lahat. Ang pagbangon mula sa libingan. Nagising ako sa isang madilim na kwarto. Hindi ako sa langit, hindi rin sa impyerno. Nasa isang lugar ako kung saan tinuruan ako kung paano maging matapang, kung paano maging malakas, at kung paano gumanti ng walang dugong dumadaloy sa kamay ko. Lumipas ang 5 taon. Sa loob ng 5 taon, namumuhay sila Leo at Liza sa luho. Ginamit nila ang pera ng pamilya ko, ipinagmalaki ang kumpanya namin, at nagpanggap na perfect couple. Wala nang nakakaalala kay Mara, o akala nila wala na. Pero bumalik ako, hindi na bilang ang babaeng mahina at iyakin. Bumalik ako bilang si Celine, isang babaeng mayaman, makapangyarihan, at may yelong puso. Ang ganti, pahirapan. Hindi ko agad sila pinatay. Sobra pa sa kamatayan ang gusto kong maramdaman nila. Unang hakbang, ang pagsira sa tiwala. Pumasok ako sa buhay nila bilang isang investor. Hinayaan kong ma-inlove sa akin si Leo. Ginawa ko siyang tanga. Pinaramdam ko sa kanya na may something na kulang sa kanya, at ako lang ang makakapagbigay noon. Nagseselos na siya sa sarili niya, nagseselos siya sa akin, hanggang sa maging paranoid na siya. Pangalawa, ang pagsira sa yaman. Dahil kilala ko ang bawat butas ng sistema ng kumpanya namin, dahan-dahan kong tinanggal ang pera nila. Inilipat ko sa mga account na hindi nila mahahawakan. Ginawa ko silang pulubi habang nakasuot sila ng mamahaling damit. Pangatlo, ang katotohanan. Sa gabi ng kanilang anniversary, inimbitahan ko ang lahat ng tao sa lipunan, mga kaibigan, kamag-anak, at media. Nagsalita ako sa harap ng maraming tao. Alam niyo ba kung gaano kasarap ang pagkain kapag galing ito sa bangkay ng taong pinatay mo? Pinakita ko ang mga ebidensya, mga resibo ng gamot, mga video na kuha ko noon, at mga chat conversation na matagal ko nang itinago. Si Leo at si Liza, sila ang pumatay sa akin. Sila ang pumatay kay Mara. Ang huling pagharap, nagkagulo ang lahat. Gusto nilang tumakas pero wala na silang mapupuntahan. Pumunta ako sa kanila, dahan-dahan. Tinanggal ko ang wig ko, tinanggal ko ang salamin ko. Tinitigan ko sila sa mata. Naaalala niyo pa ba ako? Malamig kong tanong. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Nanginginig na ang buong katawan. "Mara, papatay ka na. Dapat patay ka na," sigaw niya. Tumawa ako. Isang tawa na galing sa pinakailalim ng pagkatao ko. "Pinatay niyo ako, oo. Pero alam niyo kung bakit ako nabuhay? Para makita ko ang araw na ito. Para makita ko kayong naghihingalo sa hirap at takot." Humarap ako kay Leo na nakaluhod na ngayon. "Sabi mo noon, sino ang maniniwala sa akin? Ngayon, tingnan mo, lahat sila nakikinig. Lahat sila alam na ang katotohanan. Ang wakas, hindi ko na kailangang damaykit ng dugo sa kamay ko. Dumating ang mga pulis at arestuhin sila dahil sa murder at estafa. Habang hinihila sila palayo, nakatingin lang ako. Walang luha, walang awa. Naglakad ako palayo sa party na iyon. Sa labas, umuulan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako basang sisiw. Ako ang bagyo. Natapos na ang ganti. Pero alam ko, hanggang sa huling hininga nila sa loob ng kulungan,
Dadalhin nila ang pangalan ko sa isip nila. Ako ang magiging bangungot nila habang buhay. Ako si Mara, at ako ang huling bagay na makikita at maririnig nila bago sila tuluyang mawala sa mundo. Moral ng kwento, huwag mong maliitin o patayin ang taong nagmamahal sa iyo. Dahil minsan, ang kamatayan ay hindi ang katapusan, ito lang ang pahinga bago ang pinakamatinding ganti. Ang taong pinatay mo sa hirap, ay siya ring babangon para sirain ka ng tuluyan.